Bago pa lumubog ang araw sa Palawan, nagsama-samang muli ang mga may tungkulin sa iglesia na katuwang ng pamamahala sa pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat kaanib ng Iglesia ni Cristo na nasa distrito ng Palawan South. Sa layuning umugnay sa pamamahala ng iglesia at tangkapin ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo mula sa Biblia, sabik at masayang dumating ang bawat isa. Bitbit ang kanilang karanasan, makapagsubok at matatag na pananampalataya. Higit sa 5,000 may tungkulin ang dumalo sa tanging pagtitipon na isinagawa sa Brooks Point Event Center. Ang kapatid na Romer Galang, ministro ng Ebanghelyo, ang nagturo ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Tahimik ang pagtitipon. Katahimikang sumasalamin sa pusong nakikinig at handang magpasakop at sumunod. Ako po ay isang aktibong membro po ng Philippine National Police. Nakasalukuyan nakatalaga po dyan po sa 1st Palawan Mobile Force Company. Bagamat may pagkakataon po na nagko-conflict yung trabaho dahil kailangan po tayo sa serbisyo. Subalit ipinagpapanata ko po, ipagpinapanalangin ko sa Ama na bigyan pa ako ng lakas at kaloob para magampanan ko po the same time yung tungkulin ko po bilang mga awit. Ako po ay napagkatiwalaan sa aming kumpanya na humawak ng isang section sa engineering. Sa schedule po mahirap, laging may hinabol na schedule. Sa kabila po noon, nagpapauna pa rin po yung pagtupad ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo po, bilang isang Pangulong Diakon. Ako po ay nagtatrabaho sa LGU, sa HRMO office po. Mahirap po, maraming schedule, lalo na po sa aming trabaho. Subalit sa kabila nun, nakakapagtataguyod po ng mga tungkulin. Kasalukuyan din po akong Pangulong Buklod ng distrito ngayon. Ako po ay isang guro din sa pagsamba ng kabataan at pangatlong Pangulong Diakono po sa aming lokal. Maliwanag ang mensahe ng leksyon. Ang tungkuling tinutupad ay para sa kasiyahan at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Ito ay dapat ingatan, pagtalagahan at pagtapatan. Kapag tumutupad pa ako ng aking tungkulin, nararamdaman ko po yung lakas, tibay, pananampalataya. At dahil po dito ay nadadala ko po ang aking sambahayan doon po sa maayos na pagtupad at pagsamba. At kapag may mga dumarating pong pagsubok sa amin, nasunugan kami, lahat po ng halos ng kabuhayan namin ay nawala. At ang natitira na lang po sa amin, yung buhay namin at saka yung aming pagkakilala sa tungkulin namin. Dahil po doon ay muli kaming nakabangon. Namamalagi po ang pagtanaw namin ng utang na loob sa ating Panginoong Diyos na ang pananampalataya namin ay tutulungan niya kami kahit ano pong mangyari sa buhay. Alam po natin na dito po sa buhay natin, napakarami po mga suliranin, napakarami pong bagabag, mga pagsubok, lalo na po sa amin bilang isang alagad ng batas. Subalit sa kabila nun, kailangan po natin ng humingi ng tulong sa Ama, gabay at patnubay niya. Sa pamamagitan po ng pagtupad ng aking tungkulin bilang mga awit, lalo pong lumalakas, tumitibay, tumatatag po ako sa pagiging Iglesia ni Cristo. Bilang may tungkulin po na nakakatanggap ng mga aral mula po sa mga pagsamba, nagagabayan po ako nito bilang kabataan, lalo na po sa mga pagtupad ko ng mga tungkulin. Ang mga salitaan po ng Diyos is nagiging gabay ko po at nagiging tanglaw ko po sa paglalakbay ko po dito sa magulong sanlibutan. Lalo na po sa panahon na ito na mahirap po yung kalagayan ng daigdig. Maraming problema, suliranin, pagsubok. Sa tulong at awa ng Diyos po, patuloy po na nakatutupad ng tungkulin. Papasalamat po una sa Panginoong Diyos na patuloy na kinaawaan po na nakatutupad ng tungkulin. At sa pamamahala, sa pamamagitan po ng kanilang pagtuturo at paggabay na lagi nagpapalakas po sa amin bilang mga may tungkulin. Masayang-masaya po ako kasama po ng aking pamilya sapagkat lalo po kaming tatatag sa pagdadala ng aming tungkulin. Patuloy lang po sa pagtupad ng tungkulin at patuloy pong mananalig sa kakayanan ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ng pagtitipon, hindi natapos ang inspirasyon.
lalabas silang malakas ang loob, matatag at matapang na tutuparin ang kanilang tungkuling sinumpaan. Ang ganito pong mga tanging pagtitipon na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pagpapatibay po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay naglalayon na ang lahat ng mga may tungkulin ay lalong mapatatag sa pagtupad ng kanilang tungkulin, madagdagan ng lalo pang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, upang sa kanilang pagtupad ay maging kapakipakinabang po sa kapakanan ng Iglesia, lalo na po makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Ang isinagawa pong tanging pagtitipon ay nagdulot ng lakas, katatagan sa lahat po ng mga may tungkulin sa aming distrito. At ang lakas at katatagang ito, nadulot ng isinagawa naming tanging pagtitipon, ay dadalhin po ng mga may tungkulin sa kani-kanyang mga lokal para patuloy na matugunan, matupad ang kanilang kani-kaniyang mga pananagutan. Ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay mahal na mahal ang lahat po ng mga kapatid, lalo na po ang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Palibasa, ang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo ang kawaksik ng ating namamahala upang ang Iglesia ay maihatid sa kasakdalan at sa kaligtasan. Sa bawat tungkulin sa loob ng iglesia, tiyak ang layunin. Sa bawat pagtupad ng tungkuling ito, may patnubay at gabay na maaasahan at mayroon ding tiyak na gantimpala na pakikinabangan. Mula po sa Distrito Eklesyastiko ng Palawan South, kapatid na Eduardo V. Manalo, ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo pong pagpapahintulot na makapagsagawa po ng tanging pagtitipon ang lahat ng mga may tungkulin sa buong distrito. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Mula sa Brooks Point Event Center, Palawan, ako po si kapatid na Albert de la Cruz Jr. para sa Iglesia ni Cristo News Network.